Sa Quran, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tagpo na mangyayari sa kabilang buhay. Parang pinicture out ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Inilarawan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mangyayari sa kabilang buhay. Subhanallah. Parang nakikita natin. Ganun din ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mapagtanto natin, subhanallah, na ang tunay na buhay yung buhay sa kabilang buhay. Sa araw ng paghukom. Hindi yung buhay dito sa mundo na pansamantala lang. Kaya sa Quran, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ilan sa mga tao na darating sa kabilang buhay kapag napagtantunan nila yung mga nagawa nila dito sa mundo, ay iiyak sila ng higit na pag-iyak at babalutin sila ng higit na pagsisisi at pagdalamhati. Hinagpis. May mga tao, babanggitin natin yung mga ilan sa mga inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga taong subhanallah sa araw ng paghukom, mimitihin nila yung mga hahangarin nila, mga pagsisisi nila. At itimbang natin yung ating mga sarili. Kung tayo ang andoon sa kalagayan na ito. Bakit sila napunta sa ganitong kalagayan? Dahil ang punto, sinayang nila yung buhay nila dito sa mundo. Kaya sa kabilang buhay, subhanallah, tinawag na Yawm al-Hasra, araw ng pagdadalamhati, pagsisisi. Wa anzirhum Yawm al-Hasra idh qudiya al-amr, sabi ni Allah. Ya Muhammad, magpaalaala ka sa kanila hinggil sa araw ng pagdadalamhati, pagsisisi. Ito yung kabilang buhay. Idh qudiya al-amr, nang hatulan ang mangyayari, ang kalagayan. Ibig sabihin, kapag nahatulan na yung mga taong mananahanan sa paraiso at mga taong mananahanan sa impyerno, ay ito na yung araw na yung mga taong maniniraan sa impyerno, nahatulan na sila itatapong panggatong sa naglalagablab na apoy, dito na sila magsisisi ng higit na pagsisisi. Iiyak sila ng higit na pag-iyak. Magsisisi sila. Subhanallah. Yan ang tunay na pagkalugi. Yung mga taong sinayang nila yung kanilang mga buhay, hindi nila nagamit sa kung anong ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala.